Maayong adlaw mga dear friends. Kini nausab si Ate Jem sa ato ang YouTube channel. Ug karong adlaw, lain na pod nga istorya ang atong paminawon. Ugon kamo bago lang sa ato ang channel ug dili pa mo subscriber, ayaw kalimot pag-subscribe and click the notification bell sa mga channel katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw ug tagualan ko sa pangan nga Karina. 39 anyos na. Itagon lang pod ang lugar nga naitabuan. Basta dili ko taga Cebu pero Bisaya ang among sinultian. In short, niyar ko sa Visayas region, Papa Joe. Sugdan na ako ang kaagi dihang naka-experience kog tumang kalibog so sa kasitwasyon nga ako na pod nga kagustuhan. Gihagad magugos sa kamagtiayon nga magpakasal sa ilahang anak. Naglibog ko tungod kay dunan ako'y laing lalaki nga nagustuhan. Pero kining magtiayon nga ni-offer og marriage nako para sa ilahang anak. Medyo dunay kaya og ang ilahang mga gihaylo kanako pabor. Lisod balibaran tungod rapod sa kawadon sa among pamilya. Para di na mo maglibog kung unsay akong gipanulti tagaanta mo og brief history nganong naingon ani ang pahitabo. Nagsugod kato dihang elementary pa ko. Mga grade 6 ko niadto og naglakaw ming duha si Jeff nga ako ang best friend. Unya classmate po siya nako. Padong nami mamauli gikan pa mi og eskwelahan. Pareho ming taga-squatter. Si Jeff ug ako. Pero sa dili pa mi makaabot sa mua, makaagi pa mi og usa ka dakong balay. Ang panimay nila ni Ma'am Clarita ug ni Sir Benjamin. Dili makayo sila dato nga kanang sama yun nga mga elite ug inila nga mga dato sa katilingban. Pero kumpara sa mong kahimtang murag layo ra gyud kaayo minila. Si Ma'am Clarita usa ka dentist ug si Sir Benjamin usa ka negosyante. Tinuod nga maayo ang ilang kahimtang pero di gihapon perpekto ang ilang kinabuhi tungod silang anak nga si Christopher. Solong anak nila si Christopher. Pinangga kayo nila kini. Bisan og 13 anyos na ang edad pero baby lang gihapon ang pangutok ug maglihok-lihok. Usa ka special child si Christopher. Matud pa nila, autistic daw kini. Pero ang mga bata silingan na mo lahi og itawag niya. Permi siyang ibuli og tawagon nga tuya. Kini si Christopher manggod mugawas manggod sa ilaha para magdua-dua. Ang magbantay niya mao ang iyang tiya nga tiguang na. Naka-eskwela si Christopher pag grade 1 and grade 2. Pero wa na siya ni padayon sa grade 3. Kaya mao lagi na ang problema. Permi kining maghilak, inigpauli kay bugal-bugalan sa ubang mga hilabtanon nga mga bata. Dili ra ba muila ang mga batang hilabtanon bisan og arangan ang mga ginikanan ni Christopher. Kay kasagaran sa mga hilabtanon may kaya pod ang kahimtang. Samtang naglakaw mi sa akong best friend nga si Jeff. Nagkaduol mi silang balay ni Christopher. Nakita dayon namo ang mga bata nga sigig-sigit-syagit na lang katawa og sige lang og balik-balik og tawag kang Christopher og tuya. Tuya daw si Christopher. Nihilak ang pobreng bata og nidagan ang wa na ko damha nga diri siya sa mudagan paingon kanamo og nigakos kanako sa akong hawak. Nagluhod siya sa yuta og naghilak dungan siya pagtawag nako og mama. Mama, mama. Wa ko masayod sa kumbuhaton. Nagbarog lang ko o gipasagdan siya nga nagako sa akong hawak. Pero hasta ako gikataw-an na puko sa mga bata kay ako man ay kuno ang mama ni Christopher. Nisinyas ko sa iyang tiya nga tiguwa nga ipakuha si Christopher. Gibitad sa iyang tiya ang mga kamot ni Christopher. Ug pugos nga gipasud sa ilahang balay. Samtang kami si Jeff ni padayon og lakaw pasud sa amuang squatter. Ganahan lagi nimo si Christopher sa kay sa tanan ikaw ra gid iyang gigakos. Tapad ra man unta ta pero wa man siya nigakos nako. Diha gid siya nimo. Matud pa ni Jeff nako. Ang ahang laki biya ka Christopher. Gawas og bayot ka. Tubag ko pa. Na-crash day gihapon ka atong tuya ha. Matud pa ni Jeff. Hoy Jeff, ayaw pagsulti ungon kabatian na nga to kang Christopher. Uy, pareho na sa baya ka ng mga bulis di ay mga hilabtanon ka ayo. Matud ko pa. Dali na kapangayag pasaylo si Jeff nako.
Wa daw niya tuyo nga makasultig tuya ngadto kang Christopher. Nisabot na lang sab ko niya kay bawo ko nga nagselo siya kang Christopher. Kay lagi, kabaw siya nga bisan og naay diferensya sa utok pero gwapo ang pagkabata si Christopher. Pareho mig edad tulo ni Jeff. 13 anyos miniadto. Pero sa tinuod lang, taas kayo ang height ni Christopher. Puti pa kayo ang panit ug murag Koreano og beauty. Daghang yung gisayangan kang Christopher kay gwapo unta pero way buot. Grade 6 pa ko ato diyang nakadaig ko sa physical looks ni Christopher. Pero diyang nag-high school na ko, nawa na ang akong infatuation kay ni mature na ko gamay o kay baw ko. Sa pamayhon ra ni Christopher ang gwapo. Pero iyang pangutok, murag utok sa bata. Nabalhin na po ang akong feelings nga to sa akong best friend nga si Jeff. Dili kay gwapo si Jeff. Sakto ra ang height, taas lang siya gamay nako. Ito ang iyang pamanit ug kulot ang iyang buhok. Pero buutan kayo si Jeff, Papa Joe. Very gentleman ug sobra kabuutan nga murag di ka mao masuko. Di pud ka mao manguyab. Nasayod ko nga crush siya nako. Pero wagod siya kapanguyab nako. Kuturo mi sa kuyog-kuyog kay lagi best friend mi. Classmate og silingan pagyud. Ang among pamilya pobre kaayo, Papa Joe. Ang akong papa kargador sa pier. Ang akong mama nara sa balay nga nagatiman sa kung dagan kay mga manghod. 9 man gud mi ka managigsuon. Ako ang kamagwangan. Si Mara ang nagsunod nako nga 3rd year high school na pud sa public school nga amo ang eskwelahan. Bilib ko sa akong amahan kay bisag unsa na lay sudlan nga trabaho. Gawa sa papangarga, nag-drive po siya og tricycle pero part-time lang kung dunay bakante nga kadrivean. Sayar sa mga amigo. Pangandoy sa kong papa nga makahuman mi og eskwela kaming manag-igsuon. Pero kabaw ko nga kutob siya sa pagpangandoy. Kay diri lang nako daan, lisod naman gani kayo. Labi na nga graduating ko og high school. Unya doon na pa nagsunod nako nga 3rd year nga si Mara. Mga 1 week before sa akong high school graduation o sa kaadlaw niya na samtang niagi ko sa balay nilang Christopher, giatngan ko ni Ma'am Clarita nga iyahang inahan. Dali usa sa sud Karina, mang snacks ta. Matud pa niya nako. Nabaguan ko sa iyang kaayo sa kuha. Kaysa una manggod, kadaagin ako sila ha, dili man gani siya managad. Karon nakasmile naman siya. Pasudlon daw ko sila ha para mang snacks me. Tungod kay maayo man siya nga nangimbitar nako, nitando ko og nitubag nga, sige ma'am. Dayon ni sud ko. Samtang naglakaw ko, paingon silahang sud silang balay. Diha silang sala, naglingkod po ang iyang bana nga si Sir Benjamin. Gikulbaan ko kalit kay murag dili ra kutob sa snack ang ilahang tuyo nako. Murag dunay mas lawom pa nga hinungdan sa kalit nilang pag-imbitar nako. Gidalitan ko nilang pagkaon og juice. Nikaon po ko kay gigutom ko ato nga tayma. Unya kay bawas ako nga way pagkaon sa muwa iniguli nako. Doon na pa may laing tuyo ni mo Karina. Matud pa sa iyahang mama. Nihunong ko sa pag-usap sa akong gikaon unya nitanaw ko nilang duha ni Sir. Unsa man di ay laing tuyo ninyo nako ma'am og sir? Gawa sa snacks. Mura man og importante gyud siguro kaayo. Tubag ko pa. Importante gyud Karina para ni sa imuhang kaugmaon. Kaugmaon sa imong pamilya ug kaugmaon sa akong anak nga si Christopher. Matud pa nilang duha nako. Ha? Ngano man di ay? Unsa may naa sa among kaugmaon? Inosente ko pa nga pangutana nila kay niadto kay gayuna wa pagyud koy idea sila hang gusto nga mahitabo. Kuan Karina, ikaw ang among napilian nga mamahimong asawa sa among anak. Matud pa ni Sir Benjamin. Hapit na ko na bugwak ang giinom nga orange juice. Unsa? Asawa? Ako ang mahimong asawa ni Christopher nga inyong anak? O, ikaw, kumusugot ka. Patiwason ka na mag-eskwela sa college. Magpuyo ka nga yahay diri sa balay. Kung unsay naa diri sa mua, imo na sab. Makaon nimo ang imong gustong kanon. Kung matiguang nami ug mawa nami aning kalibutana, si Christopher ang maka-inherit sa among properties. Ug ikaw ang iyang maasawa, technically maimuha na pud tanan ang unsay naa ni Christopher. Matud pa ni Sir Benjamin. Wala ko katingog kay bisan og kamo siguro Papa Joe maglisod mo og decide diha dayon.
Pero nganong ako man, daghan pa man sigurong babae diha. Labi na taga-squatter nga gusto mo puyo og hayahay. Prangka pa na kung sulti nila. Dito bagpod si Ma'am Clarita nga, ikaw ang gusto sa among anak. Dito gisulti ni Ma'am Clarita nga magsigi daw og panglili si Christopher kada agi nako. Ganahan ko no siya nako kaayo. Ako sang hunahon-naon, ma'am, sir. Unya, akong pahibawon ang ako mga ginikanan about sa inyong offer. Matod ko pa nga lang duha. Niuyon naman sab sila na ako nga nagkinahanglan kog time para magunahuna kay ang ilang offer dili basta-basta. Naghisgot og kami niuon. Maayo unta og nagminahalay or dunay relasyon ba hinuon kay lami kayo paminawon ang word nga kasal. Pagsuod na ako sa mong squatter diha ako natagbuan si Jeff. Karina, din man ka. Ganina ra ko nangita nimo. Matod pa niya nako. Pero wa ko sa mood nga motubay niya kay kibaw na ko ang anayang drama nga magsigig pangita nako. Na ako na siya isulti. Ambot to sa iyang gustong isulti nako kay di magid siya kasulti, Papa Joe. Ay dito ko sa ila Ma'am Clarita. Mubo ko pa nga tubag niya. Ha? Nagunsa maka dito? Pangutana pa ni Jeff. Gioferan ko nila kasal. Pakaslan daw na ako ilang anak. Matod ko pa. Si Christopher? Pangutana pa ni Jeff. Ay may lain pa ba? Sige ha, atos ako. Kaya sultihan ako sila si mama o papa kung sila ikasulti ani. Tubag ko pa dayon lakaw. Gibiyaan ako si Jeff nga natulala nga murag giugbok nga kandila. Pagabot ako sa amua, wa ko naglangay o gisulti dayon nako nilang mama o papa ang offer nila ni Ma'am Clarita o ni Sir Benjamin. Diri ka nako. Nakadungog pud ang akong ubang manghod, Papa Joe. Kalit nga ni sagbat si Mara nga akong manghod. Ako na lang bi, matod pa ni Mara. Hilom diya Mara oy, dili ikaw ang nagustuhan silang anak, kundi si Ate Karina nimo. Badlong pa sa akong mama niya. Og nitingog pud ang akong papa. Naarag yun na nimo desisyon Karina, pero kung ako'y pangutan o nimo, mas nindot yun nga magpakasal ka sa tao nga imong higugma. Pero naaman lagi nagkahigugma ay nga nagkalisod magtaman, mag-away pa ang uban niya magbuwag. Tubag pa sa akong mama. Maklaro nga medyo pabor si mama nga magpakasal ko kang Christopher para sa seguridad o mga pabor nga gi-offer sa inahan ni Christopher. Paskulahon magkakag-college ni nila Karina, kay bawo na biya ka nga di gyud mi maka-afford og gasto nimo. Matud pa ni mama. Kitimbang-timbang na ako sitwasyon para nako di nako ganahan nga muskwela kay hina ko sa klase. Lisod ra ba kuno ang college basin og mahagbong lang ko og masayang ang kwarta. Usa ka gabi na gitimbang-timbang ang sitwasyon. Pagkaugma sa hapon diha na ko na desisyonan. Niadto ko sa panimay nila ni Ma'am Clarita og ni Sir Benjamin. Moyo na ko, ma'am. Sir, sa inyong offer, pero doon na lang ko ipabor nga ihangyo ninyo. Instead nga ako ang inyong paskwilahon, si Mara na lang ako manghod kay mas bright unya. Interesado siya nga muskwila. Matod ko pa. Nisugot ra ang nagtiayon nga si Mara ang ilang paskwilahon og dili ako. 17 years old pa ko niadto. Dili pa makasal. Pareho ming minor de edad ni Christopher. Mao nga nagkauyon mi nga adto lang sa kumutipon sa ilaha. Bali, live-in ang among status ni Christopher. Hangtod moabot mi sa legal nga edad ug pwede na nga kaslon. Pagkahibaw ni Jeff nga mutipon ako silang Christopher, giadto dayon ko niya sa mua. Nanghipos nako sa kung pipila ka mga parisan sa akong mga sinina nga akong dadon. Tinood yun di ay, niuyon ka silang kabuang. Matod pa ni Jeff nako. O Jeff, magunsam sa ko diri, magpundo ko diri nga, di naman sa ko kaskwila. Wako'y uyab, wako'y kabilinggan, tubag ko pa. Pero Karina, huna-huna nga di na duwa-duwa ang kaminyuon. Dili taon na nga maro pagkaon nga pwede rin mong iluwa o di na kalamian. Nga nung magpakasal mga kang Christopher nga wa man to'y buot. Pasin magbasol ka lang. Kibaw na ka sa tubag, Jeff. Gipulaan ako kinabuhi nga pobre oy. Sumul na kayo akong kaon nga sige nagbuwad o ginamos. Gusto po na ko nga mutilaw og lechon, cake, fried chicken. Nga nakaahon mi sa nakaandam sa among lamesa. Ug usa pa, kanong di pakaslan ako si Christopher, at least batanon pa man siya sama nako. Dili man sa nabatig naong. Unya, may kalahian sa mga babae nga may kalahian na sa mga babae nga maminpal o tiguang nga mga Amerikano.
Kanang kunuto na kaayo nga nagkungo-kungo na gani nga mga foreigner para lang nga mahawa sa kalisod. Igo na lang nga niduko si Jeff unya ningon nga, sige Karina, maom ka na imong desisyon. Timan nilang nga nara ko pirmi sa imong likod. Dagan lang nako bisag unsang orasa kung nagkinahanglan ka nako. Naluoy ko kang Jeff niya tungura Papa Joe. Sobra siya kabuutan ug sobra pud katurpe. Niya nang adlaw gyud dayon ko nga nibalhin silang Christopher. Gamay ra kog butang mao nga pila ra ka parisan nga sinina mo ra akong gidala. Pagsuod nako silang balay diha na sa sala si Christopher. Nalipay siya nga nakakita nako. Niduol siya og nigakus sa akong hawak dayon ngingon nga, "Mama, mama." Mama ang tawag ni Christopher nako. Diha na pud ko siyang kwarto ni diretso kay gusto siyang mama nga ipahimutang ako mga gamit didto. Dako og nindot ang kwarto ni Christopher. Dako pud og kama nga humul-humul kaayo pero ang nakapan lang kay purting sa muka. Gubot kaayo og nagkaguliyang ang mga butang kay matud pa siyang tiya nga dunay mga panahon nga mag-wild si Christopher. So na mga adlaw nako didto struggling gud kaayo ko kay nahimo na kong instant yaya ni Christopher. Mupatuo man pud siya nako. Kalmado siya og na ako kay lagi love kuno niya ang iyahang mama nga mao ako. Nag-obserbahan nako nga dili man day kaayo siya tantong labad og utok. Ang akong style niya nga binataon nako og tratar. Labi na kung ako siya nga pakanon nga di siya ginahan mo kaon. Pagkapaspas sa panahon magtuig nako sa ilaha og katong adlaw gi-celebrate nako ang akong 18th birthday dito sa ilaha. Gihikayan ko sa mama ni Christopher ug papa ni Christopher. Dinibitado pod ang akong whole family. Malipayon si Ma'am Clarita og nagpasalamat siya nako kay sukad nabot ko sa ilaha dako og kausaban si Christopher. Di na mag-wild, kalmado pirmi. Dako ang iyang improvement. Matud pa ni Ma'am Clarita nako nga karon nga legal age na ka Karina, pwede na mo magpakasal ni Christopher. Ha? Mao ba ma'am? Kamu ang masunod kung ipakasal mi ninyo ni Christopher. Tubag ko pa. Siyempre ipakasal gyud mo. Mabitan ay purpose nga di aka. Karon para magtipon na mo. Ang ako lang pangutana ba? Kanus ako makabaton og apo? Nidukog yun ko sa kauwaw ato Papa Joe. Kaysa tinuod lang more than 1 year na ko silaha. Tipon mi kwarto si Christopher pero wa pa gyud nahitabo namon duha. Kung ako siyang pakatulgon sa gabi, magako siya sa kong hawak pero ug mahinanok na siya mobalhin ko sa sopa. Kay ambot ba? Kiwawan man ko. Naglibo kong Christopher nga doon naman unta siya diferensya sa utok pero ambot nga makamao siya nga manghikap og mga private parts sa kong lawas. Mao nga mulikay ko ug mobalhin paghigda kung di siya kabantay. Dili raman pud siya mamugos Papa Joe. Naabtan pag sobra 1 year o sa pami nakasal sa amigo ra pud nila nga pari ni ma'am og ni sir. Karon nga kasal na mo Karina, ayo na pag ma'am nako og sir namo ha. Mama og papa na itawag nimo namo ha. Sa dili pa di ko malimot, gusto ko nga makanak na mo ni Christopher. Mao gyud pangandoy nako nga makaapo. I hope nga matagaan ko nimo bisan og usa lang. Ha, pero unsaon man nako makahimo din na si Christopher? Kamao ba ka na siya ng butanga? Inosente ko pa nga tubag nga to niya. Narana ni mo Karina, pag-research, pag-google, tanawa sa YouTube. Ingon man ang doktor nga dili imposible nga makaanak si Christopher kay normal ra ang reproductive system. Dili buang si Christopher. Mild autism lang na iyaha. Unya, what if makaanak mi og maliwat niya ang bata, ma'am? Ma, pangutana ko pa og usab. Dili man sab siguro kay dili man namo na kaliwat. Wala may kaliwat nga buang. Nadaot lang na si Christopher niya itong akong gimabdos. Gitumaran mo na ako pampalaglag kay mga bata pa mi ni adto. College student pa ko. Samtang si papa nimo wapoy trabaho at tarong sa una. Nigakos pa si Mama Clarita nako. Og iyang gitapik ang akong abaga kay kaya ra kuno nako nga mahatagan siya og apo. Buhaton daw nako ang ako makaya. Bisan og gamay wa ko'y idea kung unsaon nako, mahadlo kinuong ko. Gisunod nako iyang suggestion nga i-google og unsaon paghimog bata. Diyos ko, kalisod ba sa akong nasudlan? Pila na kabuwan ang nilabay, gisigyan ako kulit ni Mama Clarita kung buntis na ba kuno ko. Mao to Papa Joe nga nagplano ko.
Usa ka gabi iniadto, nagdala kog wine sa sud sa mong kwarto ni Christopher. Akong giinom ang wine hangtod nga medyo nanginit ug nalipong nako. Nihigda ko tupad kang Christopher nga hubo nga way sinina. Ako siya gipaunlan sa kong paa. Ug mao to, disugod naghikap si Christopher sa ko ang lawas ug bisag asa na lang. What you ang nanginit po ang akong lawas. Di na lang siguro nako idetali ang tanan kay lain kay paminawon. Basta gibuhat nako ang tanan, ako ang nitrabaho. Ug tuod man, pila ra istorya, di agoy nahitabo namo. Pero ako sure og mao na ba to. Ilahi lang nako pagsulti ug sa gripo pa, bali nakaagas gyud ang tubig. Mauna na siya. Sunod gabi gibuhat na pud namo, struggling kay ko. Kay ako ang magpahigayon. Hangtod nga niabot ang higayon nga naganahan ako sa mong gibuhat. Usa ka butang nga wa na ko damaha nga may tabo. Ang magbunga ang among gibuhat sa kung bana nga si Christopher. Ug matod pa nila, himala o milagro kuno nga magkaanak mi. Namabdos ko Papa Joe. Puwerteng lipaya sa mga ginikana ni Christopher. Pinangga gud kay kunila, giatiman kunila og pagkaon ug vitamins. Regular ang pagbisita sa obigay ni. Sukad ko na mabdos, gidili na sa parents si Christopher nga pataparon mi. Kay basin og maglihok-lihok no si Christopher og makuha simbako ang bata. Sa guest room na ko nila gipakatug. Hangtod nga nakapanganak ko sa usa ka batang lalaki. Cute kaayo ang baby. Puti ug mayong pagkaliwat kang Christopher. Lipay kayo si Mama Clarita sa results sa newborn screening ni Sam nga akong baby. Kay normal ra gyud tanan. Retired naman si Mama Clarita, mao nga siya na'y nangunay o gatiman sa baby nga murag siya ang inahan. Gipabalik na pug ko og patapad kang Christopher kay pahimuon na pud ko numi og laing baby. Ang bata nasa kwarto nila ni Mama Clarita ug Papa Benjamin. Dili gani ko hapit makakugos o makahikap. Makagakos lang ko kang baby Sam ug akong ipa-breastfeed. Pero iya man sad dayon i-mix og formula. Tagsara ko niya tawgon para padidihon ang akong anak. After 8 months ni baby Sam, gipahunong na siya ni Mama Clarita o pa-breastfeed rin ako. Siya man ang matuman tanan. Mura siyang diktador sa among panimalay. Hinuon butan siya sa bambutan, sama sa pagkaon nako o ako mga gamit. Concerned pod kayo siya nako nga basin og layon ko sa balay. O di ay kwarta ka rin na atug mall pag shopping dito. Pamalit sa mong gusto. Matod pa ni Mama Clarita nako. Salamat ma, sige. Magsuroy kong mall o niya karong hapon. Tubag ko pa. Pero akong mata naa sa bata nga iyahang gikugos. Giduol na ko ang bata nga gikugos ni Mama Clarita. Hello baby Sam. Kakit ni mo kusog kay kamukatawa. Matod ko pa sa bata. Gikuha gyud nako gikugos dayon og gisayaw. Pero wa abti og 5 minutes gibawi ni Mama Clarita ang bata. Oh, lakaw na. Kaligo na. Usuroy magkakagmall. Matod pa niya nako. Sa di halata nga pag-abog niya nako. Nilakaw lang sa ko Papa Joe. Sakit man nga ako mismo ang inahan pero way katungod sa kong anak. Pero ako'y nahimo kay matuman ang iyang pagbuot sa mong panimalay. Nalipay malasab ko kay makalugar na kong suroy-suroy. Mobisita ko sa akong family ug magkita pod mi sa akong best friend nga si Jeff. Nilabayan do katuig Papa Joe na buntis na sugko. Unang nalipay sa balita mao si Mama Clarita ug Papa Benjamin. Kay mao ilang sigig apura nga sundan si baby Sam. After 9 months nanganak ko og batang lalaki lang gihapon. Unang nabantayan nila mao kalahian sa itsura nila ni baby Sam. Itom lagi ni lahi kang baby Sam, matod pa ni Mama Clarita. Naliwat siguro na nako ma, tubag ko pa. Nitanaw siya nako din yun nga dili makikatantong itom. Morena ka pero kini bataa itom gyud. Matod pa niya. Paglabay sa pila ka adlaw og semana mas nilutaw pa gyud ang itsura ni baby James nga wa gyud resemblance ni Christopher ug kang baby Sam. Mura man nigdili anak ni Christopher. Nadunggan pa na kong sulti ni Mama Clarita. Ug tungod niya na dili kayo siya mukugos sa bata. Si baby Sam lang yang pirming hatagan og atensyon, as in super kapinangga sa lulog lola. Pero si baby James halos di na gani sila mukugos. Hinuon na lipay ko kay matawag na gyud ko og mama sa akong anak. Di sama kang baby Sam nga halos di ko makahikap.
Padayon nga ng labay ang panahon og nakagraduate nag-college ang humanghod nga si Mara. Nakatrabaho ni siya og nakatabang-tabang na sab nila kang mama ug papa. Usa ka adlaw niya na nadiskubrihan na sab nako nga nagsabak na sab ko sa ikatulong higayon. Gipaspasan gyud dinuon nimo ang pagbuntis, Karina. Hinawton ta nga muliwat na kang baby Sam ang imuhang ipanganak. Matud pa ni Mama Clarita. After 9 months pa ang anak ko sa usa ka batang lalaki lang yapon. Same gyud nagpanagway kang baby James. Klaro kayo sa naong ni Mama Clarita nga disappointed siya. Silang nakita kay gusto ta nila nga maliwat kang baby Sam nga carbon copy sa ilang amahan nga si Christopher. Samtang nagtubo si baby James ug baby Kyle, mas nigawas ang ilang lahi nga itsura nga bisan og gamay wa gyoy similarity sa ilang amahan. Mag 4 years old na si baby James niadto ug si baby Kyle 2 years old na. Nakuratan na lang ko diyang usa ka adlaw ana gibundakan kog papel ni Mama Clarita. Naglibog ko kung sa itong mga papilisa kay suko man kay siya nako. DNA result na, Karina. Di na nimo kinahanglan basahon kay ikaw mismo kibaw naman sa kastinuod nga dili si Christopher ang amahan na ni James ug Kyle. Daan pagyud ko, wa gyud luksong dugo. Di ko pwedeng masayop sa kuha mga feelings nga di na ko sila apo. Mao nga ni gasto ko pa DNA. Kay gusto na ko makasigurado ko sa akong buhaton nimo karon nga napamatud-an nako ang imong pagkabakakon. Matud pa ni Mama Clarita. Ma, unsa man day imong buhaton namo ni baby James ug ni baby Kyle? Tubag ko pa, napunos ka balaka. Unsa pa? Palayason tamo sa mong panimalay. Di ko gusto magbuhi og bitin. Mga kubra og mga hayop, mga bakakon. Nagsyagit na siya sa kasuko samtang nagtudlo sa putahan nga gipalayas na ko niya. Silang duha si Papa Benjamin ang nagpalayas nako. Wa gani ko lahat tagig time nga makahipo sa among gamit labi na sa mga bata. Tungkol sa akong kahadlok, gipunit na ako si baby Kyle ug akong gikugos unya gigunitan nako ang kamot ni baby James. Dayon naggawas mi silang panimalay. Wala pa mi makalayo dito, nilingi ko og nakita nako ang akong anak nga si baby Sam nga naghilak nga nagpanawag na ako og mama. Nakailak kong taman. For the first time, nagpakitag affection ang akong anak nga si Sam nako. Abi magud nako og murag lang ko niya. Kay lagi tuwa siya na anad og nagdako siyang lola. Pero gihilakan niya ang akong pagbiya. Mao na to'y last na akong panagkita sa akong anak nga si Sam. Gikan dito ni diretso ko sa kalugar sa gipuy-an sa tinud nga amahan sa akong duha ka mga anak nga si James ug si Kyle. Doon na siguro mo idea kung si kinsa ang ilang amahan. Walay lain, kundi ang akong best friend nga si Jeff. Yes, Papa Joe, sakto. Sakto si Mama Clarita. Ang rason, wa siya luksong dugo kang James o kang Kyle kay di man gyud niya kadugo. Si Sam lang ang anak ni Christopher. Human sa akong pagpanganak kang Christopher, gisuwayan ako paghimo og laing baby kami ni Christopher. Pero wa na gyud. Di na mo gana. Wa na pa siya gana. Murag na usab ang kinaiya og linihukan sa tan-aw nako nagkagrabi na noon si Christopher. May naman unta to siya sa wala pa nako gipanganak si Sam. Pero after nakahimo mig usa ka baby, murag ni balik ang iyang pangutok o pagunahuna sama sa kagamay bata. Gusto na kong basulon si Mama Clarita. Kaysa pagsigin niya abog na ako nga musuroy sa gawas para malayo ko kang Sam o para masulon niya ang akong anak, nakalugar ko pakikitag balik sa akong best friend nga si Jeff. Pero wako'y laing basulon gawas akong kaugalingon. Nagpatintal ko. Nagpakasala sa kaminyuon ni Christopher. Unsa may angay na kong buhaton. Tama ra pod nga gipalayas ko kay di ko angayan sa ilaha. Kasalmi ni Christopher. Dakong sala nga akong gibuhat pero sa tinud lang wa na ko basuli kay sa tinud lang nahigugma ko kang Jeff. Di ko makaanak og duha niya kung wa ko'y gugma niya. Love pod nako si Christopher pero kanang klase sa love nga inigsuon. Luoy baya kayo siya kay wa siya buot. Wa gani siya kalibutan sa panghitabo. Lahi ang balay ni Jeff, dili na squatter, nga silingan na mo sa una, sa balay sa kong mama o papa, pero pobre lang gyapon si Jeff. Pareho ming high school graduate. Unsa may matrabaho sa ka high school graduate? Naa, pero gamay og sweldo. Gisugat mi ni Jeff sa eskina nga gihunungan sa tricycle nga among gisakyan sa akong duha ka anak nga si James ug si Kyle. Karina, mga anak, dali mo, suta diri. Naang akong balay sa unahan. Matod pa ni Jeff. Gikuha ni Jeff si Kyle og siya na ang nikugos niini.
For the first time, nakita niya ang iyang mga anak sa personal. Pagabot namo sa iyang balay nga gamay ra og maguwang rapod sa mga barong-barong, nagtulo-tulo ang mga luha ni Jeff nga gipuli-pulihan og hawk ug ako si James ug si Kyle. Mga anak, James, Kyle, dili ko dato pero isaad na ko ninyo nga samtang buhi pa ko, di ta mo pasagdan, dili ta mo pagutman, paskulahon ta mo. Isaad na ako mga anak, matod pa ni Jeff. Ug matod Papa Joe nagpuyo mi isip usa ka pamilya. Gituman ni Jeff ang iyang saad sa mga bata ug wa niya pasagdi ang among anak ug lakip nako. Gipakita niya usa siya kabuutan nga mapinanggaon nga pagkapapa sa akong mga anak. Dili malikayan nga kapusgyud sa kwarta, labi na og magkasakit ang usa nila. Magkabuang o pangitag kautangan si Jeff bisan pa og di lami among sudan kasagaran sardinas, itlog ug pritong tuloy kay mao may pinakabarato nga isda. Pero at least magkakaon mi katulos sa kaadlaw. Nagsugod na sad og eskwela si James, mao nga nadugangan ang among gasto. Kay bisan og public, doon na may mga school requirements nga kinahanglan paliton, mga projects unya baon ug pliti pa. Inighatod nako sa eskwelahan. Ang kunon ko nga wa naka 1/8 ang among kahimtang kumpara sa pagpuyo namo kang Jeff. Usahay makahuna-huna ko og kaharuhay nga ako natagamtaman diyang nagpuyo pa ko sa ilang Christopher. Pero ako'y pagbasol. Pobre man tuod mi pero malipayon. Nagkabayayat na lang ko. Kay dili naman mauna ang akong pagpagwapa. Mas unahon nako ang bugas ug sudan Papa Joe. Laban lang, kini ang akong motto in life. Tulin nga nidagan ang mga panahon og second year high school na si James ug grade 6 na si Kyle. Lisod gihapon ang kinabuhi pero si Jeff naningkamot, halos wanay pahuway, makakita lag kwarta nga ikapalit og bugas. Kutob siyang mahimo og gibuhat niya ang iyang saad sa mga anak. Nagpasalamat na lang pug ko tungod kay nagtubo nga mga buutan ang akong mga anak. Masinabtanon ug matinahuron. Unsa pa may akong pangitaon. Sa tinuod lang daghan og kuwang ang kinabuhi. Usa na niini ang pagkakuwang nako sa akong anak nga si Sam nga pila na pud ka tuig nga wa na nako makit-i. Daghan kog nabalitaan sa ilang pamilya pero igo lang ko sa balita. Usa sa akong nabalitaan mao nga patay na kuno si Mama Clarita. Na stroke si Papa Benjamin o si Christopher mao lang gihapon ang kahimtang. Nagul kay ko, kumusta naman kaha ang akong anak nga si Sam? Okay ra ka siya? Doon na ba kayo nagatiman niya nga wa naman di ay sa kalibutan ng iyong Lola Clarita? Usa ka adlaw nga Sabado sayo ko nga ng labada sa mong silingan. Nidawat naman lang pugkupan labada para makapuno-puno sa baon nila ni James ug Kyle. Si Jeff Pud, sayo pud kayo nga mamasahero sa tricycle sa iyahang amigo. Ang nabilin sa mua ang mga bata lang Papa Joe. Samtang busy ko kuso-kuso sa kung nilaban, naghangos nga niapa si James nako. Ma, nay nangita ni mo sa ato ah. Matod pa niya nako. Busy pa ko dong, pangutan na lang ko siyang tuyo, dayon baliki ko diri. Tubag pa sa akong anak. Si Sam kuno ma, iyang pangan. Tubag pa ni James. Nahunong ko sa kong pagkuso-kuso sa kong nilabhan. Wala ko ilailhan nga laing Sam. Sam? Batanon? Puti? Ya, taas? Pangutan ako pa. Uma, tubag ni James. Si Sam, ang akong anak, niya siya. Matod pa sa akong kagalingon dungan pagpamahid sa akong mga singot o gitrapuhan nako ang akong basambukton o kamot. Dayon na lakaw na mi ni James paingon sa muang balay nga dili ra pud layo kay didto. Sa distansya pa lang nakita nako sa gawa sa muang usa ka binatilyong lalaki nga niamag sa kaputi. Taas kayo nga hapit na musangko sa atop sa mong gamay nga balay. Nagistorya sila sa akong anak nga si Kyle. Wa ko kadungog silang istoryaan pero akong anak nga si Kyle nagsigig katawa. Murag hilabo na akong kasing-kasing sa akong nakita Papa Joe. Wa ko masayod o sa akong buhaton. Ining katubang namo ni Sam. Muhilak ba ko? Gakson ako siya? Mangayo ba kong pasaylo? Pero what if masuko siya nako? Diyang naanami sa duol, unang nakita si Kyle namo. Naana silang mama oh. Siyagit pa ni Kyle. Nilingi si Sam sa mga namutangan ni James. Doon na lang kayo mi.
Nakita na ko yung panagway nga murag yun og si Christopher. Carbon copy yun kayo siya sa iyahang amahan. Natulala na lang ko Papa Joe og wa na ko kapadayon og lakaw. Murag lisod na kayo ilakang ang ingon adto nga sitwasyon. Ang mga luha nako gasigi na og tuo. Murag bugtong na ko nabuhat mao ang pagsigi og hilak. Si Sam ang niduol nako og ningon nga, Mama Karina, ni samot paglugmaw ang akong mga luha og di na ako mapugngan nga makahilak og kusog. Nakagawas na gyud ang akong gihambing nga sakit sa dughan sud sa pila ka katuigan. Makarina, can I hug you? Pangutanan siya nako og English speaking pagyud si Sam Papa Joe. Igor ako niya ngo. Pasabot nga pwede kayo nga mogakus ka nako. Kay ako manggani, mao'y akong damgo sud sa pila ka tuig nga unta makakita man lang sa akong anak. Bisan kausa lang. Pero pagkabuutan sa Ginoo, dili kutob lang sa tan-aw ang tubag niya sa akong mga damgo, kundi magakusgyud nako ang akong anak. Si Sam ang niduol nako og nigakus kayo og hugot kayo. Mas nisamot kakusog ang akong hilak niya tong higayon na Papa Joe. Si Sam medyo namuwa na ang mga mata og kay lakod Sam, pero kay lalaki siya. Igo ra nga nito og gamay ang iyang mga luha sa mga mata. Dayon smile siya nako og ningon nga, Tears of joy, Mama Karina. I've been dreaming of this. Kasi magtuo nga pareho mig damgo ang makakita ug magakus sa among usag-usa. Abi ko og wala argyud siya feelings diri nako. Kay layo man kayo siya nako. Dili gani ko halos makahikap niya kay ilayo siya siyang Lola Clarita. Pero love day ko sa kong anak Papa Joe. Diyang nawaswasan na mi Papa Joe nanood mi sa mong balay. Pasensya na anak ha, nga dili inindot among balay ha. Wala gyud siguro ka naanad mo lingkod og gahi nga lantay nga kawayan. Matud pa nako niya. Ang iyang mga manghod nga si James ug Kyle nangaratol pod pagatiman niya. Paspas kay nakadagan si James sa tindahan para mopalit og soft drinks ug pan para idalit sa iyang kuya Sam. Si Kyle pod nagtunol sa snacks nga to siyang kuya. Kuya Sam, mag-snacks Matud pa ni Kyle. Oh wow, thanks bro. Kamu kaon sa mo dungan ta. Game pod kay nga nitubag si Sam, pero mao man to ang kwarta namo niya tong higayon na. Nga saktor gyud ipalit sa kabutilyang soft drinks og duha ka bukpan. Okay rami kuya. Busog kayo mi. Bago rami nahuman og kaon. Ikaw kay bisita man, ikaw mo'y kaon. Nakasmile pa nga tubag ni James. Giwat lang nako nga mahuman og kaon si Sam. Ako di siyang gisinyasan o gisinyasan ako ang duha na ko mga anak nga si James ug Kyle nga mugawas usa para paghatag og privacy na mong duha. Diyan kami na lang ni Sam wa mapugngi nga nakahilak na sab ko. Pasailo ako anak ha sa pagbiya nako nimo sa imong papa. Matud ko pa nga to kang Sam. Okay ra maoy. Dili kay ikaw rin mabasol si Lola Clarita sab kay siya may nagdirek atong tanan. Pakana niya nga kasal-kasalan ang naitabo ninyo duha ni Papa Christopher. Ha? Unsay kasal-kasalan nga gipasabot ni Mudong? Gikasal magyud mi sa imong papa. Tubag ko pa. Nitubag dahil siya nako Papa Joe nga nasyak ko sa iyahang naibawan. Dihang nagkasakit si Lola Clarita, gisultihan ko niya tanan, including na about sa kasal niya ni Papa Christopher. Nga fake day ito. Di ba gikasal mo diara sa tuang garden? Unya ang pari nga iyang gipailan ninyo nga friend niya kay di gyud to pari ang tinuod. Unsa? Piki dito mong kasal? Pangutana ko pa kang Sam kay murag dili ko makatuo. Yes ma. Kung nagduda pag yun ka, pwede tikang kuyugan. Maglukat ag sinumar. Tanaw na to og genuine bagyo to inyong kasal. Bisan og gamay, wa disud sa kung nahuna nga fake to ang among kasal ni Christopher. Gitabangan ko ni Sam nga makalukat og sinumar og tuod man. Wala gyud Papa Joe. Matud pa ni Sam nga usa ra yang gusto siyang Lola Clarita niadto nga makabaton og apo. Pero abi mo ma, wa ko nagbasol sa nitabo ninyo. Everybody was not perfect. Sayop na si Lola Clarita. Nakasala pud ka, pero okay lang. Gihimo mong instrument ni God nga mugawas ko ning kalibutan na. Kung wala pa mo,
Wala po doon ko ron. Matod pa ni Sam nako. Pagkalantip sa pagunahuna sa kong anak, matured na kayo siyang pangutok, Papa Joe. So kaniya to magsige na siyang bisita sa mua. Diagni ko niya nga pabisitao sa ilaha para magkita mi sa iyang papa nga si Christopher. Pero nibalibad ko, kaya di pa ko ready. Nisabot naman po siya. Kaming duha, si Jeff, Papa Joe, busy good kaayo mi sa mapanginabuhi para mahatagan og mayong ugma si James ug si Kyle. Tungod sa mong kabisi, nakalimot na mi sa amuang mga kaugalingon. Si Sam pa nag-remind namo usa ka adlaw nga nibisita siya namo. Samtang nga nag-inom sa iyang paboritong soft drinks nga mo'y idalit siyang younger brother nga si James niya. Matod pa ni Sam nga, "Ganun di mo mapakasal Macarina o Uncle Jeff?" Matod pa niya namunduhan ni Jeff. Pareho may duha nga nagtinutukay si Jeff. Dayon itubag si Jeff pagkataod nga, "Bitaw Karina, pakasal ta. Mora ni akong bugtong nga ikahatag nimo nga akong apelyido." Nakahilak na sab ko, Papa Joe. Naluoy lang ko ni Jeff. Bisan og nagkabayayat na in taon. Wa na gani patupi. Wa na pang himungot. Kay giuna ang pagpanginabuhi. Butan baya kayo si Jeff. Hilumon og di gyud makamao mangaway. Mutabang ko ninyo ma sa inyong kasal. I hope nga di ko nyo balibaran. Kay di na gani ka mudawat og hatagan na akong kwarta. Dili pug ka mudawat og mutabang ko para makasal mo. Matod pa ni Sam nako. Tinuod, iyang gisulti Papa Joe. Kada abot niya sa mua, tunulan ko niya kwarta pero di jud ko mudawat. Mao nga, iya na lang ipalit og t-shirt og karsunis yung mga manghod nga si James ug si Kyle. Suod na kayo ang tulo, Papa Joe. Magduwa sila basket, usahay iyang dadon sa mall para mag-shopping sila. Ang akong kaagi dili pa kini matawag nga happy ending. Sa gikaingon ko na, Papa Joe, sa imong mga tambag nga there's no such thing as a happy ending story. Tungod kay doon na pa'y part 2, part 3, hangtod siguro part 10. Ug kada episode sa istorya doon ay trials. Doon ay problema, doon ay pagsuway. Kaya lagi, buhi pamanta. Part naman sa kinabuhi ang mga kalisod. Pero malipayon ko karon nga ibalita ninyo nga nakasal gyud mi si Jeff sa tabang sa akong anak nga si Sam. Nausab na ang akong apelyido. Nagdaan ako karon sa apelyido ni Jeff. Pero ang akong duha ka mga anak, apelyido gyapon ni Christopher. Gusto gani unta mi nga ipausab kay unfair man pud kayo nga naggamit mi sa apelyido sa di niya amahan. Pero si Sam ang nipugong. Gusto ko nun niya nga pareho sila apelyido tanan sa iyahang mga manghod. Daghang kay salamat, Papa Joe, sa pagbasa nimo. Ginaot pa nga nagustuhan sa mga followers ang kaagi sa kinabuhi ug gugma. Dinhi na lang kutob kay sobra nakataas ang akong tampo. Kini ang imong magtatampo, Karina.